Si Chis Escudero, mga kababayan, nalusaw na. Sabi dito sa balita ng Politico News. Siya ngayon ang most distrusted dahil sa issue ng budget insertions, tapos yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Deserve. Yan kasi, mga kababayan, yung result ng survey. Sabi dito sa balita. Chis melts, Escudero most distrusted as budget impeachment fallout lingers. Sunod na malulusaw, mga kababayan, ito yung kilay ni Chis Escudero. Ikaw talaga niya, Mr. Maravillas. Sabi ni ni Princess Abante, yung spokesperson ng Congress, bakit niya tumataas yung eyebrows? Tumataas niya yung kilay ni Escudero pag siya ay nakikriticize. Sabay turo sa sabay turo palagi, mga kababayan, sa Congress, lalo sa issue ng impeachment saka budget insertions. Hindi na lang sagutin, mga kababayan, ng diretso. Why blame us, anya? Bakit kami yung may kasalanan? Escudero came under fire after several news reports revealed documents claiming he inserted 142.7 billion pesos into the 2025 national budget during the bicameral conference committee deliberations just before it was ratified by Congress. Escudero denied the allegation, saying he had proposed budget changes for Sorsogon but insisted they did not amount to 9 billion. Hindi man maniwala, mga kababayan, yung mga tao, kaya bagsak si Chis Escudero. Lusaw ang inyong mga pangarap. Kasamang nalusaw, mga kababayan, ni Sara Duterte, habang si House Speaker Martin Romualdez na lagi nilang tinuturo, pataas ng pataas po yung rating sa survey. May latest ngayon po, hindi lang yung sa Okta Research. Sa Okta Research, mataas na yung tinalo na ni Martin Romualdez sa survey si Sara Duterte, pati si Chis Escudero. Dati, nasa dulo palagi si Martin Romualdez. Ngayon, pumapangalawa sa ating Pangulong Bongbong Marcos, most trusted. Pa, diba? Ayan, parehas pabulusok si Sara, tapos si Chis Escudero. Si Chis Escudero na ngayon ang pinakang mababa. Trust rating 51%. Performance rating 49%. Si Sara 54% ang trust ratings, 50% yung performance ratings. Hindi pa nga ito kapanipaniwala, wala mang ginagawa si Sara kundi manira. Tingnan ninyo si Martin Romualdez na kinaiinis nila, 57% na yung trust ratings. Yung performance rating 59%, mas mataas pagdating sa performance. Yung ating Pangulo 64% trust ratings, 62% performance ratings. Ngayon, may latest na result ng survey. Ayan RPMD, Romualdez Martin, 60% trust rating na, 62% approval ratings. You see, mga kababayan, habang palapit na palapit, although malayo pa, pero siyempre, lumilipas yung mga araw. Napaaga kasi yung politika. Nalampasan na si Sara Duterte, pati si Chis Escudero, mga kababayan, ng ratings ni Martin Romualdez. Sabi ko sa inyo, tama siyang sa Bible. Sabi sa Bible, the first will be the last will be the first. Di ba, mga kababayan? Saka kaambisyon, mga kababayan, nila, hindi na makafocus sa trabaho. Ayan tuloy ang result ng survey. Bagsak si Chis Escudero, bagsak si Sara Duterte. Yan, sabi rito, Senator Francis Escudero has seen a significant decline in public trust, emerging as the least trusted among the country's top 4 elected officials. An apparent backlash from controversies surrounding the 2025 national budget and his role in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Deserve ni Chis Escudero. Yan ang makuha niya. Naniwala kasi siya, mga kababayan, siguro sa mga napakaiingay na mga trolls ng mga Duterte. Kaya inupuan, mga kababayan, yung impeachment case laban kay Sara. Sabi sa survey, mga kababayan, 80% sa mga mamamayang Filipino nagsabi dapat isailalim sa trial si Sara Duterte. O diba? Yan sabi dito sa balita. Escudero, who currently serves as Senate President, drew sharp criticism from both political allies and critics for his perceived maneuvering during the Senate's handling of Duterte's impeachment case. Although the Supreme Court
ultimately declared the complaint unconstitutional, Escudero's active participation in the process added to the perception of instability under his leadership. Escudero also posted the highest distrust rating at 25%, outpacing Duterte 23%, Romualdez 22%, and Marcos 20%. Diba? Nabaliktad mga kababayan. But anyway, sa issue ng impeachment mga kababayan, bigyan ko kayo ng update ngayon. Ito, 1 hour ago pa lang, report ng One News, 1PH, draft resolution kaugnay ng Supreme Court ruling sa impeachment, pinaiikot sa Senado. Pinaiikot umano sa Senado ang isang draft resolution na layong linawin ang magiging tugon ng institusyon sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, lumagda na siya sa draft kasama ang 3 pang mga senador. Dagdag niya, magsisilbing gabay ito sa pagtalakay nila sa impeachment. Sa August 6, iginiit ng ilang senador na nananatiling bukas ang impeachment court at masyado pang maaga para tuluyang ibasura ang kaso. Mas mainam umano na hintayin muna ang motion for reconsideration mula sa Kamara at magiging desisyon dito ng Korte Suprema bago kumilos. Pero sigurado mga kababayan, yung mga Duterte senators na becoming unpopular ngayon dahil sa kanilang gustong mangyaring cover up para kay Sara Duterte, the same action ang gagawin nila. Babarasuhin ang mga minority senators na pabor para po ipagpatuloy ang impeachment trial. Sigurado yan mga kababayan. Yan ang babantayan natin. At tingnan natin itong pinapakalat na resolusyon kung makakakuha ng maraming suporta sa iba pang mga senador other than yung minority. Ngayon, sabi po ni dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, yung desisyon niya ng Korte, ng Supreme Court sa impeachment trial versus BP Sara, pwede pa itong mabaliktad. Sabi ni Carpio, ito niya ang isa sa mga rason why the House of Representatives can still file a motion for reconsideration, adding that the Senate should continue taking action with the Vice President impeachment proceedings. Hindi pa ito niya final. It's not yet final. It's only executory, but not yet final because the House still has a motion for reconsideration. I would think that the Senate, it has a hold in abeyance the action because it's not yet final, sabi po ni Carpio. Kailan po, baka brasuhin uli ng majority ng mga senador na kaalyado ni Duterte. Kahit sabi ni Carpio, pwede pa niya itong ma-reverse. Ayon din kay Carpio at saka kay dating constitutionalist Christian Monzon, ang Supreme Court niya got wrong timeline, information on Sara Duterte case. Kaya ang sinasabi nila po, kahit ng Kongreso, yung decision daw ng Supreme Court is based on erroneous maling facts, erroneous facts mga kababayan. Iba man yung pinagbasihan ng desisyon. Hindi man yung kopya na isinabmit ng Congress. May sarili man siguro sila. Pero ang sabi, ibinasi lang sa report ng media. Sabi ni Atty. Princess, bakit ibabase sa report ng media? Hindi mismo sa naging minutes, official records ng Congress. Talaga pong kaduda-duda. Usually, hindi man ang korte nagdidesisyon dahil lang sa report ng media. Nagdidesisyon sila, mga kababayan, kahit nga po sa mga local courts, based sa mga testimonies or mismong sa court records. Pero, ang sabi ni Atty. Princess, nang magpapareskon, based lang niya sa reports ng media.